Berto, nakahanda na si ate mo. Aalis na raw kayo. Ang mga salitang naririnig ko sa mister ko kapag pinaghahanda na niya si Berto para samahan ako. Ito naman ang pagkakataon ko para muling makasama si Berto na aking laging kinasasabikan. Kung alam lang sana ng mister ko ang lihim ni Berto, baka hindi na niya pinapayagan na pasamahan ako. Pero si Berto, hindi ko rin makitaan ang pagkailang sa mister ko. Parang normal lang sa kanya ang lahat. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Han, napansin ko. Panay ang paganda mo, anong? Bang meron, kahit nandito ka lang sa bahay, kahit pupunta ka ng bukid bagong ligo ka, parang nakakapanibago, ang sabi sa akin ng mister ko sa akin, na tila na nagdududa. Lagi kasi ako naghahanda, na kapag nakakuha kami ng tiyempo ni Berto, hindi ko na sinasayang ang pagkakataon na makapiling siya. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Parang laging nag-iinit ang katawan ko kung kailan ako umabot sa edad kong ito. Saka naman ako laging naghahanap, malapit na ang anihan. Sana kumita tayo ng malaki ngayon, ang sabi naman ni Gerald, habang naghahanda sila sa pagpunta sa bukid. Oo nga, kapag kumita tayo ng malaki, magse-celebrate tayo. Subukan naman natin sa ibang lugar. Mag-outing tayo, ang sabi ng mister ko, na lalong nagpasaya sa mga tauhan namin. Sa wakas sa tagal ng panahon, makakaligo rin tayo sa dagat. Ang sabi nila, si Berto naman ay nasa kabilang sulok na pangiti-ngiti lang. Siguro ay nakakaisip na rin ito ng plano, dahil pag nagkataon, masosolo na naman ako ni Berto. Kapag kalasing na kasi ang mga kasama niya saka ang mister ko, malaya na kaming nakakagalaw ni Berto. Dahil kapag ka-outing tiyak mag-iinuman na naman ito. Han, balak ko sana pumunta ng Maynila para maghatid na rin ang gamit sa anak natin. Saka, makapamili na rin tayo para sa anihan, pagpapaalam ko sa aking asawa. Ilang linggo na kasi kaming hindi nakakasama ni Berto dahil lagi itong kasama ng mister. Sige, daan na rin kayo doon sa bilihan ng abono. Tumawag kasi sila sa akin nakaraan na hindi sila makadeliver. Sa sinabi ng mister ko, natuwa agad ako. Sigurado na si Berto na naman ang driver ko. Ito talaga ang hinintay ko na pagkakataon. Dahil maari kaming gumawa ni Berto na walang makakakita sa amin. Kaya pinaghandaan ko talaga ang araw na iyon. Anton, daanan na rin niyo ang abono na in-order ko para pagkatapos ng anihan, magbubungkal agad tayo. Pagbibili ng mister ko kay Anton. Ibig sabihin hindi si Berto ang driver ko, si Anton. Medyo ilang pa naman ako kay Anton dahil kapag tumingin ito ay parang may ibig sabihin at hindi ko pa nakakasama ito kahit isang beses sa biyahe. Nalungkot ako sa aking mga narinig ko, pero wala na akong nagawa, saka baka magduda na sa akin ang mister ko. Kapag pinilit ko na si Berto ang kasama ko, Anton, idlip lang ako, dahan-dahan lang ang patakbo, sabi ko kay Anton. Habang papunta kami ng Maynila, nawalan na kasi ako ng gana dahil hindi si Berto ang pinasama sa akin. Ate, Andeng, pansin ko, malungkot ka nang malaman mo na ako ang kasama mo at hindi si Berto, pagtatanong ni Anton sa akin. Hindi ako sumagot dahil hindi ako interesado. Nakausap si Anton, alam mo ate, maliit lang ang lugar natin, kaya walang chismis na hindi nalalaman doon, dagdag pa ni Anton. Medyo kinabahan ako sa aking narinig, kaya napadilat ako mula sa pag-idlip. Hindi na ako nagsalita, nag-aalala ako na baka may alam ito sa amin ni Berto, tanong ko sa aking sarili. Pero nagpatuloy pa si Anton, ate, alam ko ang relasyon mo kay Berto, sabi pa ni Anton na lalong nagpagising sakin, halata sa'yo na ikaw lang ang habol ng habol kay Berto, hindi ka mahal ni Berto, nakikisama lang siya sa'yo. Dagdag pa ni Anton na lalong nagpagulat sa akin, loyal kay kuya si Berto, kaya masusundin ni Berto si kuya kaysa sa iyo. Nabigla pa lalo ako sa narinig ko mula kay Anton, kaya mula sa backset na inuupan ko,
lumipat ako sa tabi niya. Para mas malinaw ang usapan namin ni Anton, itabi mo muna ang sasakyan. Pag-uutos ko kay Anton, dahan-dahan naman tumabi ito, dahil hindi pa naman kami nakakapasok ng expressway. Anong alam mo tungkol sa amin ni Berto? Tanong ko kay Anton. Tumingin ito sa akin at mumiti. Kinuha nito ang cellphone niya at may ipinakita sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko. Isang babae na halos hindi alam ang gagawin dahil sa labis na nararamdaman na kaligayahan. Humihiyaw pa ito paminsan-minsan, ang tagpo sa huling ginawa namin ni Berto. Sa may kubo doon sa gitna ng palayan, hindi ko na tinapos pa ang video na ipinakita ni Anton sa akin. Tumulo na ang luha ko. Ang akala ko na pagmamahal ang nararamdaman ko kay Berto, ay baliwala pala sa kanya. Ang lagi kong kasabikan na makasama siya at makapiling, iba pala sa kanya. Ginawa lang niya akong laruan, ito ang nasa isip ko, habang nakayuko. Hindi ako makatingin kay Anton dahil sa pagkakabigla at hiya. Ang kanina na nararamdaman ko kay Anton na inis, dahil sa mga unang sinabi nito, napalitan ng hiya. Makalipas ang ilang minuto at nagpatuloy lang sa pagmaneho si Anton, ilang saglit pa muli akong nagtanong kay Anton. Sino-sino sa inyo ang nakakaalam nito? Sabay naturo ko doon sa video. Sa akin pa lang naman ipinakita ito ni Berto, kaya sa pagkakaalam ko, tayong tatlo pa lang ang nakakaalam nito. Dagdag pa ni Anton, maaring tama nga ang sabi ni Anton. Dahil kung alam na ito ng mister ko, ay malamang nakumpronta na niya ako. Maya-maya nagsalita naman si Anton. Ate, alam mo, kahit may anak ka na, maganda ka pa rin, kaya kahit naman siguro sinong lalaki ay hindi tatanggi sa iyo, lalo na bata pa. Katulad ni Berto, alam rin namin na si kuya ay nagkakaedad na. Kaya malamang na hindi na nito nagagawa ang mga gusto mo, at si Berto ang nakita mo na maaring gumawa. Pero hindi lang naman si Berto ang may kayang gawin ang mga gusto mo. Kapag kailangan mo ate, dagdag pa muli ni Anton na halos magpatulala sa akin nang marinig ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kay Anton, hindi ito sumagot, pero tumingin lang sa akin at mumiti, kaya ako na ang nag-umpisa para makiusap kay Anton. Maari ba na itong nakita mo at alam mo ay wala nang ibang makaalam, habang nakatingin ako sa mata ni Anton. At seryoso ako sa pakiusap ko, pwede naman ate. Pero hindi lang ganun kadali yun, sabi pa ni Anton. Hindi ko na namalayan na ipinasok na pala ni Anton ang sasakyan sa isang gusali at dumiretso ito sa loob. Napahingahan ng mga biyahero. Good morning. Sir, anong room po ba ang kailangan ninyo? Meron po kaming promo, sabi ng isang lalaki sa may lobby. Sa narinig ko na sabi ng lalaking kumausap kay Anton, alam ko na ang ibig niyang sabihin, ate, baba na tayo. Sabi ni Anton, na agad naman akong bumaba at hindi nagtanong kung bakit kami nandito. Sumunod lang ako kay Anton. Hanggang makarating kami sa loob ng kwarto, ate, dito ay walang makakaalam sa gagawin natin at mananatiling sikreto ang mga video ninyo ni Berto. Sabi pa ni Anton, habang sinasara ang pinto. Ako naman ay napupo sa gilid ng kama, iniisip ko. Natotoo ba to, kasama ko si Anton sa loob ng kwartong ito? Ito ba ang magiging kapalit para manatiling sekreto ang alam ni Anton sa amin ni Berto? Lalo ako kinabahan nang makita ko si Anton na naghubad ng damit. Nakita ko ang matitigas nitong katawan na halos doble kay Berto. Ito kasing si Anton, baliwala sa kanya ang 2 sako ng palay. Kapag nagbubuhat minsan nga ay tinakbo pa nito. Kaya hindi nakakapagtaka na siksik sa masel ang katawan ni Anton. Si Anton din ang madalas na tinutukso nilang kabayo. Hindi naman ito mukhang kabayo, maitim nga ito. Hindi naman kasing tangkad ni Berto. Pero parang sa boksingero ang mukha, na kapag sinuntok mo ay ikaw ang masasaktan. Dahil sa mga buto nito at kanto sa mukha. Ate, alam mo ba na naiinggit ako kay Berto nang makita ko ang video ninyo? Matagal na kitang gusto ate. Ang dahan-dahan binubulong sa tenga ko ni Anton. Kaya lalong nanginig ang mga tuhod ko sa takot. Hindi na ako kumilos. Hinintay ko na lang ang mga susunod na gagawin ni Anton. Hanggang sa matapos si Anton, hindi ko na halos alam kung ano ang mga sasabihin ko kay Anton, tulad ng ginagawa ni Berto. Hinayaan ko na lang siyang magmaneho hanggang makarating kami sa aming pupuntahan. Halos hindi
Ako makapaniwala dahil ang dalawang tauhan ng mister ko na kargador ay nakapagmaneho sa akin. Kung pagkukumparahin ko sila ni Berto, mas bihasa itong si Anton at ngayon ay alam ko na kung bakit kabayo ang bansag nila kay Anton. Dahil kasing lakas pala ng kabayo ito, hindi man lang natinag sa malayo at mahaba naming biyahe. Ate, isang malakas na yugyug sa balikat ang nararamdaman ko. Hinayaan ko lang ang boses na naririnig ko, pero hindi nagpatinag. Ang lalaking nagsasalita at umuga sa katawan ko, kaya dahan-dahan ko na idinilat ang mata ko. Pagdilat ko, si Anton pa rin ang nakikita ko. Pero bakit ang liwanag at nasisilaw ako? Kaya nang tuluyan ko nabuksan ang mga mata ko. Nagulat ako sa aking mga nakita. Bukas na ang sasakyan at ang mga dala namin na gamit para sa anak ko ay nakababa na rin ng sasakyan. Ate, gising na. Nandito na tayo sa Sampaloc, sa boarding house ng anak mo, sabi ni Anton. Parang agad akong natauhan at napabalikwas sabay baba sa sasakyan dahil sa tuluyan ang pagkadilat ng mga mata ko. Nagising na rin ang aking buong diwa, napasarap ang tulog ko sa biyahe. Hindi ko na namalayan na nandito na pala tayo. Sabi ko kay Anton, habang nagpupunas ako ng aking mata, agad naman nagmano sa akin ang anak ko. Doon ko tuluyan na napagtanto na panaginip lang palang mga nangyayari kanina at hindi totoong may video na alam si Anton. At hindi totoong pumasok kami sa isang kwarto. Ate, dadaan pa ba tayo ng Divisoria? Baka gabihin na tayo sa pagbalik natin, pagtatanong sa akin ni Anton, pagkatapos namin dumaan sa boarding house ng anak ko. Pero habang nasa biyahe kami, nasa isip ko pa rin ang napanaginipan ko kanina. Na akala ko ay totoo, nag-iba tuloy ang pakikitungo ko kay Anton, bigla akong bumait sa kanya. Hindi tulad ng papunta pa lang kami na medyo sinungitan ko si Anton, daan na rin tayo ng Balintawak mamaya. Mamimili ako ng prutas, sabi ko pa kay Anton, habang pabalik naman na kami sa bahay, nag-iisip ako sa mga nangyari sa akin. Paano na lang pala kung totoo na may video si Berto sa akin? Ano kaya ang gagawin ko? Parang hindi ko na yata kaya iyon. Kailangan maputol na itong kahibangan ko. Sabi ko sa sarili ko, pero paano? Paano ko gagawin? Nasa kabilang banda ng isip ko, parang natutuwa, parang masaya ako, kapag naiisip ko, na pinagtutulungan ako ng mga tauhan ng mister ko, pero nakapagdesisyon na ako. Bago pa tuluyan na mawasak ng pamilya ko at hindi lang pamilya ang naisip ko, dahil kapag nagkataon, maging ang negosyo namin ay baka tuluyan mawala at bumalik kami sa paghihirap, kaya inalis ko na sa isipan ko ang salitang mahal. Hindi pala talaga pag-ibig ang totoong nararamdaman ko kay Berto, isa pala itong kahibangan dahil ang totoo meron naman akong asawa tunay na nagmamahal sa akin. Kaya pagdating namin ang Balintawak, namili na ako ng mga prutas at iba pang gagamitin namin sa bukid. At pasalubong ko sa mister ko, kailangan bumawi ako sa mga kasalanan ko sa aking asawa. Kaya naman bumili ako ng paboritong nitong pulutan. Ate, mukhang naparami yata yan na pamili mo, malayo pa ang piyesta. Sabi naman ni Anton sa akin, ipapaluto ko ito kay Mang Kaloy, pagkatapos ng anihan para sa inyong lahat ito. Nakangiti ko na tugon kay Anton, nakita ko rin na masaya rin si Anton dahil maging ang pamilya niya ay kasama dito sa mga pinamili ko. Gabi na nang dumating kami sa bahay ni Anton. Naabutan ko na nagiinuman ang asawa ko at ang mga tauhan niya. Agad nilang yaya si Anton na agad din naman umupo sa lamesa. Pero may hinahanap ang mga mata ko, si Berto. Bakit wala si Berto? Ayoko naman magtanong sa kanila. Inisip ko na lang na hindi ito sumama sa kanila dahil hindi naman talaga ito manginginom. Gusto ko kasi itong makausap para sabihin ko at tapusin na kung ano man ang nangyari sa amin. Pero dahil sa pagod at layo rin ang bahay namin, kinalimutan ko muna iyon. Nagpahinga na muna ako, bukas ko na lang si Berto kakausapin. Sabi ko sa aking sarili, nagising na lang ako. Dahil sa ingay sa labas, pagsilip ko sa bintana, ang mga tauhan ng mister ko, naghahanda sila. Para sa pag-ani ng palay, nakita ko rin si Anton na hila-hila ang makina na gagamitin nila, kaya naman tumayo na rin ako. Para maghanda na rin ng makakain nila mamaya after ng anihan, magkape muna kayo bago umalis.
Sigaw ko sa mga tauhan ng mister ko, tara magkape muna tayo. Sabay naman na pag-aalok naman ng mister ko sa mga kasama niya. Kaya inilabas ko na ang kape at mainit na tubig. Honey, kapag luto na ang almusal, magpasabi ka, para mag-uutos ako. Para kunin dito, sabi pa ng mister. Sa akin ko, ipapadala ko na lang kay Berto mamaya. Sagot ko naman sa asawa ko, ate, wala na si Berto. Umalis na kahapon pa. Halos magkasunod lang kayo na lumuwas ng Maynila, sumama doon sa pinsan niya. Magtratrabaho raw sa Maynila, sawa na yata sa bukid. Sabi naman ni Romy sa akin, ano naman ang magiging trabaho niya doon? Pagtatanong ni Anton, gwardiya raw sa subdivision ang pinsan, baka doon na rin papasok. Sagot naman ni Romy. Nagulat man ako sa narinig ko na bigla ang pag-alis ni Berto. May halong tuwa naman akong naramdaman dahil sa pag-alis ni Berto. Baon din nito ang sikreto namin. Hindi na ako mag-aalala na baka malaman pa ng mister ko ang lahat. Pero nagpapasalamat na rin ako kay Berto. Kahit paano, naranasan ko ang mga kakaibang karanasan na ipinalasap niya sa akin na maaring lalo pang magpatatag sa pagmamahal ko sa aking asawa. Patawarin mo ako, asawa ko. Ito na lang ang nasambit ko sa aking isip habang ang mister ko ay naglalakad papalayo sa akin, papunta sa palayan. Araanihin na nila mga tanim namin, pero sa hindi kalayuan ay nakatingin pala si Anton sa akin. Nang tingin ko ito, sabay nang umiti sa akin na parang may ibig sabihin. Habang hawak nito ang cellphone niya, na tila ba may pinapanood na video, kinabahan muli ako. Bakit ganun na lamang ang tingin ni Anton sa akin? Totoo kaya na may video? Kung meron man video na iniwan si Berto kay Anton, baka magkatotoo ang panaginip ko. Naiinis ako na natutuwa. Kung ganun, wala na si Berto. Si Anton na mula ngayon ang magiging driver ko. Magagawa rin kaya ni Anton ang mga nagagawa ni Berto?